Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. At di na po ako magpapaligoy-ligoy pa dahil maraming usapin tungkol sa Department of Education. Let's welcome to the program, pagkatapos ng mahaba-habang panahon, let's welcome back Secretary Armin Luistro. Sec, good morning po. Good umaga. Welcome back. Nice to see you again, sir. Long time no see. Have a seat, sir, please. And let's get it straight. Marami hubang ngayong eskwelahan na nakalubog sa baha? Palagi ko hindi masyado. Kasi masyado. dapat nag-i-report na yan sila sa amin. Okay. Meron kami kasing DTEC service. No? Exactly. By this time, palagi ko hindi masyado. Hindi masyado. Pero gaano ho karami ang nakasarang eskwelahan dahil naman doon sa fault line na ating binabantayan? Ito masaya ako dahil nalaman namin na maaga yan. Lahat ng mga eskwelahan na dinaanan ng fault line, nagkaroon kami ng either makeshift o kaya nagkaroon kami ng mga intervention na hindi kailangang isara yung eskwelahan. So wala okay kami dyan. Walang nasara? Walang nasara. So meron lang... At most, Daniel, merong isang eskwelahan na na-delay for 1 week lang. Okay. Wala naman po yung mga classrooms na hindi na pwedeng gamitin or something like that? Meron kaming ilan. Yung actually last year, nalaman na namin yan. Dinimolish na namin yan. Alright. Pero merong mga buildings sa ilang campuses na dinaanan, kailangan tapyasan. Currently, hindi namin siya ginagamit. Kaya medyo nag-double shift yung iba nating eskwelahan. Dahil dito. Nabawasan kasi ng classrooms. Alright. Malaki budget nyo ngayon, Sec? Yung, alam mo yung sinusulong sa 2016, 426 billion. Ang palo niyan simula nung 2010, ang budget lang namin nun, mga 171 billion. Yes. Siguro ang 155% increase. No? So, medyo okay kami yan. Ang translation niyan, Daniel, sa bawat estudyante na pumapasok, kasi meron kami 21 million sa public schools. Siguro dati, kung ang ginagastos namin, mga 7,600 per student. Ngayon, kung mapasa yung 2016 budget, papalo na kami ng mga 20,000 per student per year. So, malaking-malaki yung tulong talaga na nabibigay ng gobyerno sa public school. Pero pwera pa po dun yung para dun sa voucher program nyo? Ano ba yung... Sa 2016 yon, may kasama na yon. Kasi actually ngayon, meron tayong mga 850,000 na nag-aaral sa mga private schools at may subsidy yan na mga 8,500 o kaya 10,000 pag nasa NCR. Pag sa 2016, kapag nagkaroon tayo ng senior high school grade 11, magkakaroon tayo siguro ng mga additional 600,000, 400,000 na expanded voucher. Ito yung ESC, ngayon i-expand sa senior high school. Ang ibig sabihin, ng voucher program po na ito ay nagsasubsidize tayo ng estudyante na nag-aaral dati sa public. Sa public, tapos ngayon nasa Nalipat sa private, o kaya SUC, meron tayong halimbawa sa mga UP, ganyan, PUP, o kaya sa local universities, halimbawa University of Makati, o kaya yung mga lokal na colleges. Na kaya sila nalilipat doon dahil sa pagpapatupad ng K-12 program. Magbubukas kasi, Daniel, yung ating mga universities, pribado at pampubliko, ng mga senior high schools din. Yes. Nakatugma dun sa kanilang mga kurso ngayon. But how do you choose yun kung sino yung ating isa-subsidize na estudyante from the public to private? Magandang tanong yan. Ang ginawa namin dito, ang choice binigay namin sa estudyante. Kasi minamapa namin yung mga graduates ng grade 10, no? Kung saan sila pumupunta. At ang sa tansya namin, kasi nagkaroon kami ng early registration, mock registration. Depende sa kung anong gusto ng mga estudyante. Meron tayong siguro out of 1.2 million, ito yung sa public schools. Meron dyan mga 400,000 na public school graduates na gustong mamili either private o SUC or LUC. Kasi depende sa programa. That will be benefited from the voucher program. Correct. Okay. So yung kahit sinong estudyante na gustong mag-enroll sa mga, kasi meron tayong 4 tracks no? Pag mag-enroll sila doon sa mga hindi, ang tawag namin, hindi DepEd na school, no? Bibigyan namin ng subsidy sila. So the choice is for the students. Pero the subsidy is hindi po full.
Parang ano lang, yun lang kung part lang nung gastos nila. Nung gastos nila. Ang maganda dito, kasi nag-uugnayan yung public at saka private schools. Meron tayong mga private schools na nag-aanunsyo na, kasi ginawa na nila yung kanilang business model, na no top-up. Ang pinakamataas, halimbawa sa NCR, na subsidy natin, kung sa junior high school, ang subsidy natin sa NCR is 10,000. Ang senior high school, gagawin natin 22,500 kung papasa sa Kongreso. So, ito yung ating That will be panukala. next year. That will be next year. 2016. So, pagka sinabing no top-up, ibig sabihin, no, kung ano lang yung subsidy Yung ng gobyerno. 22,500, yun na lang ang kukuning fees noong eskwelahan. Hindi na kailangang mag-abono pa yung datay. Paano kung mas mababa doon dapat yung babayaran? Di, parang kumita pa yung ano. Dito papasok, Daniel, yung pamimili ng estudyante. Makikita niya, teka, so binabayad ko, bakit parang kulang yung aking nakukuha, yung value for money? So, meron ngayon silang kailangang isipin nila, kung merong binibigay na support na 22.5, mamimili ako, alin ba dito sa mga eskwela na to, ang angkop at saka nagbibigay talaga ng balik doon sa aking binabayad. But how will you do that, sir? Is it going to be directly given to the schools or ibibigay ito sa estudyante? Pwede niyang claim? Okay, mahirap kung ibibigay sa estudyante. Exactly. Nagkaroon tayo ng problema dyan ng gobyerno. Dati yung voucher na hindi nag-aaral. O kaya pinapasa sa iba. Okay. Ang maganda ngayon, Daniel, yung lahat ng estudyante namin sa public schools, at this year, lahat ng estudyante sa private schools, meron na silang unique ID number. Ang tawag namin Learner Information System. No? Okay. Yun na lang yung aming tinatrack ngayon. Kapag itong batang to, itong main number na to, nag-enroll sa eskwelahan na yan, doon namin ibabayad diretso sa eskwelahan, pero after enrollment. Okay. So, pagbayaan nyo muna siya mag-enroll. Mag-enroll muna. So, pagka halimbawa enrolled siya doon, magpa-flash yun doon sa system ninyo. Meron kaming sistema para ma-validate. Na ito enrolled dito. Ito enroll dito. Tapos meron din kaming teams na umiikot doon sa mga eskwelahan na yan. To revalidate. Para may double check. Tapos, may payment scheme. Hindi namin masyadong inilalabas doon sa current na ginagawa natin sa junior high schools. No? Kasi meron na tayong 850,000. So, yung sistema natin, halos ganun din. So, as of now po, may beneficiary na yung voucher program. Sa junior high school, ang tawag natin dyan yung sa GASPE. Okay. Yung ESC ang tawag natin dyan. Okay. Pero ang pagkakaiba nito sa junior high school, yung mga schools, meron silang slot. So, halimbawa, School A, high school, meron silang, meron kang 150 slots. Punuin mo yan, di ba? Anong mga galing sa public schools, no? Yung sa voucher, ang schools, 0 slots. Ang mamimili ngayon, yung estudyante. Kaya, until they enroll, walang guaranteed slot ang mga schools. So, ang maganda nito, yung mga eskwelahan, kailangan gumawa sila ng magandang programa. At ito yung magiging, kumbaga, ayoko naman ng competition, pero minsan at least makikita mo kung mas maganda yung programa ng isang eskwelahan, doon papasok yung mga estudyante. Kung maganda module nyo, yung curriculum. Tapos over time, pagka nakita ng mga estudyante na medyo lugi ako dito, lipat sila doon sa iba, di ba? So, ito yung parang ginagamit natin sa private school. So, pwede nyo ngayon sabihin po na ready talaga para ipatupad ang K-12? Yung sa public schools, public schools lang, meron kami ngayong itinatayo na mga 30,000 classrooms na nasa DPWH na yan. At magkakaroon tayo ng mga 5,899 bagong senior high schools sa buong Pilipinas. So, ongoing po ito? Ito naman sa public schools. Baka sabihin nila, puro private schools. Ang tansya namin, mga 800,000 mag-i-enroll nung 1.2 million na graduates galing sa public schools, mag-i-enroll uli sa public schools. Tapos yung natitirang mga 400,000, ito yung siguro mag-iikot. At karamihan dyan, pag tinan mo, Daniel, sa Maynila, yung mga malalaking universities, yung kanilang mga estudyante sa first year, galing din yan sa mga karatig na 4A, Region 3, tsaka sa ibang pulo. Diba? So, halos tinitingnan natin yung normal pattern ng pamimili ng mga bata kung saan nila gustong mag-aral. Pero ngayon po, ang nangyayari ngayon, di ba may hinahabol tayo na kakulangan ng classrooms? Na fill-in na ba natin yun? Yung 100%? Well,
taon-taon, di ba, may panibago, Meron, no? oo. Yung tinapos natin, talaga yung backlog nung last decade, no? Okay. Yung 66,800, the famous 66,800. So, accomplished mo yun? Tapos yun. Okay. Noong 2013 yan, December. No? Alright. So, magkano pa ilan pa po ang Hindi, natira? ang ano natin, yung taon-taon. Oh, yung nadadagdag. Tatlo. Yung senior high school, yun kailangan punuan natin. Pero in advance natin yan kasi next year pa naman yan. No? Pangalawa, yung marami tayong classrooms na 50 years old na. Mga Marcos type. At saka talagang kailangan na i-demolish. No? So, taon-taon, ang tansya ko, kailangan natin mga 20,000. Kailangan hindi lang repair, talagang demolish tapos bago. No? So, mga 20,000 yan. Tapos, yung mga annual increases sa enrollment na lang. No? Ito yung ating pinupuan ng taon-taon. No? Ang tinatayo natin, Daniel, ngayong 2015, mga 41,000 eh. Ongoing na po yun. Ongoing na yan. Kasama na dyan sa senior high school. Pero kasi, kagaya nun, yung mga panawagan para sa Supreme Court ay pahintuin yung... May 6 na yata yun na panawagan. na pinipetisyon yung K-12, ano? Na sabi nila, hindi, pahintuin dahil hindi pa tayo ready. So how do you answer po yung sinasabi nila na kakulangan natin sa kahandaan pa para ipatupad talaga in full yung K-12? Ang aking wala naman ako problema sa batikos at saka sa oposisyon, kasama naman yan sa demokrasya. Ang sinasabi natin, alam mo nyo, 5 taon na natin itong pinapatupad. Kung talagang may malawak at malakihang kakulangan, di dapat on its own talagang nag-collapse na yan. Talagang ngayon chaos na yan. No? Kung merong kakulangan, taon-taon naman, kahit naman tayo magtayo ngayon ng 100,000. Kasi ang totoo niyan, ang ating hindi lang dumadaming populasyon, although hindi naman masyadong mataas na ngayon, lumilipat yung tao may migration patterns. So, taon-taon, kailangan hindi ka titigil, di ba? So, kung sa kahandaan, palagay ko naman napatunayan na ng kagawaran sa loob ng 5 taon. No? At itong gagawin natin sa 2016, ito na yung huling hirit ng Aquino administration para masigurado na planchado siya. Pero pag natapos yan, kailangan yung sunod na administrasyon Pagpatuloy, hindi pwedeng hihinto tayo at sabihin, tapos na yung kakulangan, okay, huwag na tayo yung budgetan. No? Ang tansya ko, kung classroom lang at classroom, mga 20,000 every year. Para mapalitan yung luma kasi malaki rin yung nagagastos natin sa repair habang nagiging luma siya. Yun po mga na-displace daw o madi-displace pa in the future na mga professors sa kolehiyo, will they be accepted to teach dito sa ano? O paano po bang... By September this year, magbubukas sa amin ng online application. No? Okay. Kasi alam naman natin, maraming agam-agam, baka mawalan ako ng trabaho. Yes. Ang hiling natin sa mga pribadong universidad, wag kayong magtatampo kung mag-umpisa man lang na maghanap, di ba? Kasi usually yan 1 month before their retrench, no? Pangalawang pag-usap natin, kung kaya, wag niyo nang i-retrench. Kasi may programa ang CHED na immersion at saka scholarship for higher education. Kasi 2 taon lang naman yan eh. Kung mawala yung estudyante, may programa ang CHED na paralin nyo ng doctoral degree. You know? Para dun sa pagkatapos ng transition, pagbalik ng mga estudyante, mas mataas pa nga yung sweldo ng mga professor na yan. No? Pero kung halimbawa, hindi talaga kaya, kami mag-go-online application by September para ma-match namin itong professor na to, taga Maynila, pero gusto niya magbalik probinsya, halimbawa sa Albay. Ililista na namin ano yung mga openings sa Albay. Tapos, hindi naman masama yung, hindi naman masama yung sweldo sa DepEd. Kasi yung starting salary namin, teacher 2, which is around 22,500 per year. Pero meron namang i-hire ng mga master teachers eh. Pumapalo na yan ng mga 36, meron kaya yatang 40 eh. So, hindi masyado masama, lalo na pag pupunta sila sa probinsya. Secretary, namamonitor po ba ninyo yung mga sinasabit inireklamo na mga eskwelahan na hindi di umano rehistrado sa DepEd pero nag-ooperate? Before you answer that, sir, we'll pause for a break.